Draco POV. Napasabunot ako sa sariling buhok sa sobrang katangahan. Kung bakit hindi ko napigilan ang sariling hagka ng malambot nitong labi, aaminin kong nawala ako sa katinuan nang lumapat ang labi ko sa labi ni Celine. Napakalambot noon at talagang nanginig ako sa pagkakapanabik na madama lalo ang labi nito. Hindi ko naisip na posibleng matakot ito. At yun ang malaking pagkakamali ko nang makita ko kung paanong dumaloy ang sariwang luha ni Celine sa tindi ng takot nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nagising sa katotohanan. Humingi man ako ng tawad, ngunit huli na. Alam kong natakot ko ito ng labis at ngayon pa lang para akong mababaliw kakaisip kung paano ko muling makukuha ang loob ni Celine. Kung sa paanong paraan ko sasabihin kung bakit ko to hinalikan. Dapat ko na bang sabihin dito na mahal ko na to? Na hindi naman talaga kapatid ang turing ko dito. Saan ba ako magsisimula? Bigla akong nasipang paanan ng sofa, ngunit ako rin ang nasaktan. Nanghina ako na paupo. Kanina lang ang saya-saya na sana namin kung paano ko nakita sa mga mata ni Celine ang kalungkutan at pangungulila nito sa akin. Kinilig pa nga ako ng lihim at nakita ko sa mga mata nito ang pagtatampo. Marahil, umalis ako na hindi man lang sinasabi dito. Ang totoo, sinadya ko talagang huwag magpaalam dito. Gusto kong malaman at makita kung malulungkot nung umalis ako. Hindi naman ako nabigo at para pa nga ito maiiyak nang makita ako. Gusto ko sanang isipin na may nararamdaman na rin ito sa akin. Pero sa bawat pananalita dito, napapansin kong wala pa talaga itong muwang pagdating sa pag-ibig. Kahit ano yatang gawin ko, hindi ni Celine mapapansin na may pagtingin na ako sa kanya. Yun ay dahil wala pa itong alam pagdating sa pag-ibig o sa isang relasyon. Pumunta lang naman ako ng Cebu para bisitahin ng ilang negosyo namin doon. Pero kaagad nga rin akong umuwi at para akong mababaliw kakaisip dito. Doon ko napagtanto na mahal ko ng dalaga. Hindi na ito nawala sa isipan ko simula nang tumungo ako ng Cebu. Kung minsan nga hindi ko na maintindihan ang sinasabi ng kausap ko at tanging si Celine lang ang nasa utak ko. Lalo ko napatunayan ang nararamdaman ko para dito na magkita nga kami kanina dito sa kwarto ko. Halos nangilid ang luha ko sa pangungulila. Yung puso ko, ang lakas-lakas ng tibok habang nakatitig sa maganda at maamon itong muka. Kaya naman, hindi na ako nakapagpigil pang yakapin ito. Kahit yun ang unang pagkakataon na ginawa ko yun dito. Laking pasalamat ko at hindi ito nagalit. Sobrang namiss ko ito ng sobra. Mas lalong nagwalang puso ko nang maramdaman kong yakap nito sa akin. Ramdam ko ang kiliting gumapang sa tiyan ko. Paibaba sa puson ko nang sabihin nitong namiss din ako nito. Kulang na lang halikan ko to sa labi sa sobrang pagmamahal dito. Pero nang makita kong pagkakatakot nito, sa nooy bumagsak ang labi ko, instead na sa labi nito. Alam kong hindi pa yon ang tamang oras. Lihim pa nga ako napalunok na akalain nitong bumalik na ako ng Singapore. At dahil siya nararamdaman ko, nasabi ko ditong totoong gusto kong mangyari para sa amin, na hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang matamis nitong oo. Na ang ibig sabihin, aalis lamang ako kung magiging nobya ko na to. Gusto kong makasiguro na sa akin na ito at hindi na ito maaring magkagusto pa sa ibang lalaki. Hindi ako babalik ng Singapore hanggat hindi ko ito napapaibig. Para akong mababaliw sa isiping maraming magkakagusto dito. Oras na pumasok na to ng school. Hindi yun nakakapagtaka at sobrang ganda nito. Hindi pa nga ito nag-aayos, nakakabaliw ng ganda nito. Paano pa kaya kung matututo na to? Ngunit hindi nito naunawaan ang ibig kong sabihin. At inaasahan ko na rin naman yun. Para pa akong tanga na kinilig ng labis na sabihin nitong hindi pa ako matanda para dito. Pero alam kong ibang ibig pa hihawatig nito. Hindi katulad ng iniisip ko. Kaya para akong mababaliw kung paano ko ito sasabihin ng totoong nararamdaman ko para dito. Pero hindi ko akalain na magiging makulit ito ng mga oras na yon. Mas lalo akong nababaliw sa mga ngiti nito. Lalo nang humagikik at tumawa to ng malakas dahil sa pagkiliti ko dito. Hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari ng mga oras na yon. Hindi ko intensyon na pagsamantalahan ang kainosentihan ni Celine. Ngunit hindi ko napigilan ang init na naramdaman ko nang lumapat ng labi ko sa labi ni Celine. Nagawa ko pang pumikit upang namnamin ang pagkakagigil nitong labi. Hindi ko na naisip ang pwedeng kalabasan ng ginawa ko. Napayuko ako habang nakasabunot ang kamay ko sa buhok ko. Nang wala akong maisip na paraan, bigla akong tumayo at nagpalakad-lakad. Hanggang sa misipan kong tumungo ng kusina, umaasang makikita kong dalaga doon. Senyorito, nagmamadaling lumapit sa akin si Manang Len. Tumikim ako.
Pasimple ko pang inilibot ang paningin ko pero wala ang hinahanap ko. Gusto ko po ng kape, Manang. Si Celine na lang ho ang magdala sa itaas. Napapansin kong kakaibang tingin ito pero wala naman akong dapat na ikatakot. Malinis ang intensyon ko para sa dalaga. Sige, senyorito, bahagya itong yumuko. Binigyan ko naman to ng simpleng ngiti bago umalis. Nakasalubong ko pa ang dalawang kaibigan ni Celine. Hindi naman lingid sa akin ang pagpapantasya ng mga ito, pero walang dating yun sa akin. Tulad nga ng sinabi ko, pihikan akong tao at si Celine ang nakakuha ng puso ko. May innocent baby. Hindi ako mapakali sa loob ng kwarto kakahintay sa dalaga. Muntik pa ako matapilok sa pagmamadali ng marinig ko ang katok sa labas ng kwarto ko. Nag-exhale at inhale pa ako bago nihanda ang sarili. Ngunit naglahong liwanag sa mukha ko ng si Ella ang nagdala ng kape. Biglang kumunot ang noo ko. Akmang ibubuka ko palang ang bibig ko nang maunahan ako nito. Giting-ngiti ito na pati mga mata nito'y nagniningning. Pero walang effect yun sa akin. Naiinis pa nga ako ng lihim at hindi ko nakita ang taong inaasahan ko. Sir, masama pong pakiramdam ni Celine kaya ako na po ang inutusan ni Nanay Len na maghatid nito sa inyo po. Hindi ko pinansin ang pagpapakyut nito. Bigla ako nabahala para kay Celine. Parang tinambol sa kabang dibdib ko. Sir, ang kape niyo po. Nakataas ang kamay nito habang hawak-hawak ang taas ha. Nakalimutan kong nasa harapan ko pa rin ito. Ibalik mo na yan, nawala na ako ng gana. Kita akong pagkagulat sa mukha nito pero wala akong pakialam at tangi na sa isip ko ng mga oras na yun ay si Celine, ang baby ko. Wala din naman akong pakialam kung makahalata ang mga to. Tsak ko naman na walang marites na mangyayari at mahigpit si Manong Len sa usap-usapan. Alam kong walang makakarating na chismis sa pamilya ko. Hindi ako mapakali sa loob ng kwarto. Gusto kong puntahan ng dalaga. Gusto ko itong makita. Gusto kong malaman kung okay lang ba to. Tinanong mo ba talaga? Pagkatapos ang ginawa mo, kita mong inosente yon. Hinalikan mo. Panunumbat ng sariling isipan ko. Ihahakbang ko na sana mga paa ko papunta sa dalaga nang bigla akong maisip. Ano na lang ang isipin ng mga kasambahay? Oras na makita ko doon. Bigla akong napailing. Hindi pa itong tamang oras. Ayaw kong ilagay sa malaking problemang dalaga. Nanghihina ako na paupo. Napapikit ako ng mariin na bigla akong maisip ang maaring tunay na dahilan kung bakit hindi ito nagdala ng kape. Iniiwasan niya ba ako? Gumuhit ang takot at lungkot sa puso ko. Hindi ko yata kakayanin kung magbabago ng tuluyan ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Kahit lalaki akong tao, talagang iiyak ako. Oras na magbago to sa akin. Hindi ko yata kakayanin kung hindi na ako ni Celine kakausapin pa. Hindi ko kakayanin kung hindi ko na ulit makikita ang ngiti at hagik-hik nito sa labi. Napalunok ako sa isiping baka bumalik ito sa dati. Ang pagiging mailap at matatakotin nito. Huwag naman sana, kasalanan ko to. Kung bakit hindi ako nakapag-isip ng maayos bago ako dumada moves. Nakalimutan kong inosenteng babaeng minamahal ko. Hindi ito madadaan sa bilisan. Kailangang maingat ang bawat galawan ko. Turuan mo kasi, panunodyo ng baliw kong kaisipan. Isang malalim at mabigat na buntong hiningang pinakawalan ko. May bukas pa naman. Gagawin ko lahat upang makausap to. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Kanina pa ako pabalik-balik ngunit walang Celine na pumapasok upang maglinis ng kwarto ko. Ilang beses na ba ako napapabuntong hininga? Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Iniiwasan niya na nga ako. Naisipan kong bumaba patungo sa dining area. Nilibot kong paningin ko. Nagbabaka sakaling makita ko ito. Good morning, son. Good morning, mom. Sabay halik sa pisngi nito. Binati ko rin ang dalawang kambal. Ganon din si Daddy. Tumawag na bang sekretary mo, anak? Yes, ma'am. At simpleng nagpakawala ng buntong hininga. Marami ka raw kailangang pirmahan. Makakapaghintay ang mga yan. Wala pa akong balak na bumalik ng Singapore. Seryosong mukha ko. Ngayon pa ba ako mag-iisip na bumalik ko nandito ang puso ko? Hindi na nga ako makatulog ng maayos kakaisip kay Celine. Paano pa kaya kung bumalik ako doon? Baka mabaliw ako. Tulad ng sinabi ko, hindi ako babalik hanggat hindi ko nabibihag ang puso nito. Yay! Hinihintay kasi ni Kuya ang pag-uwi ng best friend ko, Mom. Biglang wika ni Doreen. Bigla naman ako napalingon dito. Namimilyang bawat ngiting pinapakawalan nito. Really, son? Masiglang wika ni Mommy. Bigla ako napailing. Ni hindi man lang sumagi sa isip kong kaibigan mo, Doreen. Sinabi ko na, hindi ko gustong kaibigan mo. Huwag niyong ipinipilit. Biglang uminit ang ulo ko, pero imbis na matakot ang kapatid ko, sinundot pa ako nito sa tagiliran. Sus! Saka mo na sabihin yan, Kuya. Baka pag nakita mo siya, tumulong laway mo. Sabay tawa nito. Isang ismid ang pinakawalan ko. Samantalang natatawa naman ng bahagya si Mommy, ganon din si Daddy.
Simpleng ngiti naman ang pinakawala ng kakambal nitong si Donita. Hindi ko nga maintindihan kung anong meron sa babaeng iyon at gustong-gusto ng mga to para sa akin. Darating na siya next week. I'm sure pupunta kagad yun dito. Parinig pa nito sa akin. Wala akong pakialam. Walang-wala siya sa baby ko. Pure innocent. Fresh na fresh. Biglang umarkong gilid ng labi ko sa naisip ko. Kinikilig ako sa isiping ang magiging nobya ko ay napaka-fresh pa. Bukod doon batang-bata pa. At ako ang first kiss ng baby ko. Sisiguraduhin ko rin ako ang una sa lahat-lahat. Una at huli. Bigla ko napadila. Kailan ko kaya ulit matitikman ang labi ng baby ko? Bigla ko naipilig ang ulo ko. Kung ano-anong iniisip ko, na hindi ko nga alam kung makikipag-usap pa ba ito sa akin. Mukhang iniiwasan na talaga ako nito. Nagmamadali kong tinapos ang almusal. Ramdam kong lakas ang tibok ng puso ko habang papalapit sa kwarto ko. Umaasa akong nasa loob ng baby ko. May ingat at mabagal kong ipinihit ang seradura. Ang tahimik. Nilibot kong paningin hanggang sa mapatitig ako sa sariling banyo. May kaluskos ako naririnig. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla ko matigilan. Bigla itong lumabas mula sa banyo. Kitang-kita ko sa mukha ni Celine ng pagkagulat. Hawak-hawak nitong mga kagamitan na ginamit sa loob ng banyo. Bigla itong yumuko. Napalunok ako nang makitang gumuhit sa mga mata nito ang takot. Naging mailap ulit ito gaya ng dati. Akmang lalagpasan ako ni Celine nang bigla ko tong tawagin. Celine! Ay! Gulat na sambit nito. Napatitig ako dito. Ganong kalaki ang takot niya. Nakatalikod na ito ng mga oras na yon sa akin. Pansin ko na nanginginig to. Lumamlam ang mga mata ko. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko sinasadyang gawin yun sa'yo. Nang maramdaman itong papalapit ako, bigla tong humarap ngunit nanatiling nakayuko. Doon ko napansin na nanginginig na naman ang kamay nito. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Nang dahil sa kagagawan ko, nagkaganito na naman ang babaeng iniibig ko. May gusto sana akong ipagtapat sa'yo, sabay lunok. Humugot pa ako ng malakas. I think this is the right time, Celine. May gagawin pa ho ako. Pasensya na po. Maiwan ko na muna kayo. At nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Ilang minuto yata ako nakatayo habang nakatulala sa pinaglabasan ni Celine. Parang may kung anong tumusok sa puso ko dahil sa inasal nito. Bumalik na naman nga ito sa dati. Mariin ako napailing. Hindi ako maaring sumuko. Celine POV. Samantalang huminto naman si Celine sa isang sulok. Napapikit siya habang hawak-hawak ang dibdib. Ang lakas ng kabog nun. Bigla niyang nakagat ang ibabang labi. Bakit ba ganito na lang ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siya? Dahil ba natatakot na ako sa kanya? Pero bakit may parte sa puso ko na hindi siya ganong kadahilanan? Parang may kakaiba, pero hindi ko maipaliwanag. Sinadya ko talagang wag umakyat sa itaas kanina habang nasa loob pa ito ng kwarto nito. Kaya naman nang makita ko tong bumaba ng halos takbuhin kong kwarto nito at nagmadaling maglinis pero hindi ko inasahan na sobrang bilis nitong bumalik. Muntik na akong mapatili sa pagkagulat na makita ko tong nakatayo sa hindi kalayuan. Mukha ngang papalapit ito sa banyo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kiliting gumagapang sa tiyan ko na magkatitigan kami nito. Ngunit agad din yung napayuko. Hindi ko maitatangging nanginginig ako ng mga oras na yon. Bigla ko kasing naalala ang ginawa nito sa akin. Natatakot ako na baka bigla ko nitong hawakan at kung anong gawin sa akin. Hindi ko naman maiwasang mag-isip na negatibo dahil na rin sa nagawa nito sa akin. Palabas na sana ako nang bigla akong magulat. Hindi ko naman inaasahan na tatawagin ako nito. Para bang may humaplo sa puso ko nang humingi ito ng sorry. Pero nandun pa rin ang pagkatakot ko. Bigla yata akong kinabahan ng sabihin nito na may ipagtatapat ito sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang akong nanerbiyos sa kung anumang maaaring ipagtapat nito sa akin. Kaya naman kaagad ako nagpaalam dito. Pakiramdam ko, hindi pa ako handa sa maaaring sabihin nito. Tumungo ako sa likuran kung nasaan ang mga halamanan. Nandun din ang malaki at malawak na swimming pool. Umaliwala sa mukha ko nang makitang mga roses na nagsisimukadkad. Iba't iba ang kulay ng mga ito. Bigla akong napapikit nang umihip ng malakas. Napaatras pa nga ako ng bahagya. Ang lakas naman ng hangin. Bigla ako nasundan ng dahon na nililipad ng hangin. Patungo to sa swimming pool. Tinakbo ko to upang mapigilang mapunta sa tubig. Dinukwang ko pa nga itong nakangiti. Akala mo makakatakas ka sa akin ha? Kung kailan namang patayo na ako, doon ako nakaramdam ng pagdulas. Basa pa lang naapakan kong tiles. Nalalaki ang mga mata ko nang mawalan ako ng balanse.
Alam kong lalagapak ako sa swimming pool. Isang tili lang ang lumabas sa bibig ko nang bumagsak ako sa tubig. Gumapang ang matinding takot sa mukha ko nang maalalang hindi pala ako marunong lumangoy. Nagkakalampag ako habang humihingi ng saklolo. Nakainom na rin ako ng tubig sa kakalampag ko. Gusto kong umiyak na maramdamang wala ng lakas ang paa ko at papalubog na ako. Kuya Draco! Ang taong sumagi sa isipan ko. Umaasang matutulungan ako nito. Unti-unti kong pinikit ang mga mata habang papalubog sa ilalim ng tubig. Ramdam kong pagdaloy ng luha sa mga mata ko. Sa ganitong paraan ba ako mamamatay? Tunay ngang napakalungkot ng aking buhay. Hanggang sa huling pinatunayan sa akin kung gaano kadilim at kapangit ang karanasan ko sa mundong ito. Mamamatay ako hindi ko kilala kung sino ba talagang totoong mga magulang ko. Bago pa ako tuluyang mawala ng malay, isang malakas na tunog ang narinig kong lumagapak sa tubig. Isang malakas na ubo ang nagpagising sa akin. Bigla ako napalingon nang may tumapik-tapik sa likuran ko. Nanlalaki ang mata ko. Kuya Draco, basang-basa ito. Kita ko matinding pag-aalala nito. Namumulang mga mata nito. Umiyak ba siya? Thanks God. Habang nakatingin sa akin, may takot ako na aninag sa mga mata nito. Kumustang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Tanong nito. Bigla ko napayuko sabay tango. Nakakagat kong ibabang labi ko. Niligtas niya ako. Pinigilan ko mapaiyak habang nasa harapan nito. OMG! What happened? Sabay pa kami napalingon, si Ma'am Janine. Kahit nangihina, nagawa kong tumayo habang yakap-yakap ang sarili. Tumayo na rin to ngunit sa akin pa rin ang tingin. Nahulog siya sa pool. Bigla ko napatingin dito. Napalunok ako na makitang kaseryosohan sa mukha nito. Galit ba siya? Okay ka lang ba, Iha? Pag-aalala ni Ma'am Janine. Opo, ma'am. Dumating naman si Ate Lester at nagmamadaling inabot sa akin ng tuwalya. Nasundan ko ng tingin ng papala yung Kuya Draco. Ngayon ko lang nakitang kakaibang aura nito. Lalo nang mapansin ko nakakuyom ang kamao nito. Sa susunod mag-iingat ka ha? Hindi ka ba marunong lumangoy? Akmang sasagot ako nang bigla itong magsalita. Oh, I'm sorry, muntik na ako makalimutan. Napayuko ako. Alam kong ibig sabihin nito. Naalala nito kung saan ako nagmula. Natural lang na hindi ako marunong lumangoy. Sige na, Iha, magpalit ka na. Mag-iingat ka sa susunod. Mabuti na lang at nakita ka ng anak ko. Opo, ma'am. Salamat po. Habang naglalakad papuntang kwarto, panay ang daldal naman ni Ate Lester kung ano raw ang nangyari. Hindi ko naman ito masagot at tanging nasa isip ko ng mga oras na yun ay ang Kuya Draco. Hindi man lang ako nito nakapagpasalamat. Sa kabila ng pag-iwas ko dito, hindi pa rin ako nito pinabayaan. Paano kanya pababayaan kung mahal ka na niya? Katulad ng pinapanood mo, bigla na lang namula ang buong mukha ko. Naku Celine, namumula ka? Nilalagnat ka ba? Mabilis akong umiling. Ayos lang ako, Ate Lester. Mabuti na lang at nailigtas ka ni Senyorito Draco. Bigla na naman tong kinilig. Sigurado ako hinalikan ka niya. Bigla ako napahinto sa paglalakad. Kinabog ang dibdib ko dahil sa sinabi nito. Ano sinabi mo? Kandautal na tanong ko. Umaasa ako nagkamali lang ako ng pandinig nang bigla itong magikik. Hindi mo alam, kapag nalunod ka at nawalan ng malay, kailangan kang halikan. Napahinto ito nang makarinig kami ng yabag. Sige na, pumasok ka na sa kwarto, Celine. Baka si Nanay Len yan at malintikan pa ako. At nagmamadali itong nagpaalam at dahil siya kakaisip ko sa sinabi nito, biglang naumpog ang ulo ko sa harapan ng pintuan ng kwarto namin ni Nanay Len. Kainis naman. Pagkaupo, bigla akong nahaplos ang labi ko para bang may mainit na dumaloy sa buong katawan ko. Hinalikan niya kaya ako ulit. Totoo kayang sinabi ni Ate Lester? Pero bakit kailangan akong halikan? Paraan ba yun para mailigtas ako? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.